video po ni Elias David. Si Elias David ay gumawa po ng video, colleague at mga resource persons, dahil siya po ay nasa ibang bansa. At baka hindi maayos yung kanyang connection, pero kasama pa rin natin siya live para patotohanan ang sasabihin niya, ang sinabi niya sa pakikinggan nating video. Okay, at for the record po, si Elias David ay nasa embassy po ng Pilipinas, ng bansang kinalalagyan niya ngayon. Paano mo naging lolo si Apollo Quiboloy? Bali po yung kapatid ni Pastor Quiboloy, is lola ko. Yung anak niya, yun yung tatay ko. Sa murang edad ay parang pinilit ka rin mag-beg, ganon, malimos? Bali, nagsimula po ako sa Kingdom of Jesus Christ. Nagsimula po akong nakapasok. 12 years old po ako. Kasi po, pioneering po yung magulang ko sa Bicol, mga member. Kami po yung pinakaunang miyembro doon sa Bicol dahil po yung lola ko nga po yung kapatid ni Pastor Quiboloy. Diyan po ako nagsimula sa Keepers Club. Tapos po, dati, mga games lang po, ini-invite kami palagi. Ang sumunod nun, nagsimula na po kami mag-fundraising. Meron silang binibigay na mga paninda, ganon. Yung people po ako noon, bata pa po ako noon, hindi pa ako talaga, hindi ko pa kabisado ang patakaran sa loob ng ministry. Nagsimula po ako magtinda, pinagtitinda nila ako ng mga pastillas, mga candy, makapuno. Tapos, minsan sinasama nila ako mag-caroling pag Christmas. Na-experience mo bang paparusahan ng physical? Yes po. Nung nag-full time po ako, nalagay po ako sa logistic department. Yung logistic department ni Pastor Quiboloy, that time po, na-promote po ako. Yung pagka-promote ko po, inilagay nila ako sa Davao, sa studio. Nag-aral po ako maging cameraman sa broadcasting. Dahil nga po, cameraman ako sa media. Meron daw akong naging girlfriend kasi bawal na po daw yun. Kasi through mobile, nag-report yung reporter ko na meron daw akong ka-textmate na taga-RPN na reporter. Pero hindi po yun totoo. Tapos, inold nila ako noon, hindi na nila ako pina-duty. Tapos, yun na yung nagsimula po na nagpaalam na ako. Dahil pinaghirapan ko po yung trabaho ko, yung ministry ko ngayon, nagpaalam na ako nalalabas. Hindi nila po ako pinayagan. Ang ginawa po nila, yung mga gamit ko, inilagay nila ako sa Bartolina. Nung nilagay nila ako sa Bartolina, 14 po kami magkakasama. Tinorture nila kami, nilagyan nila kami ng sini sa mata, inuntog nila yung ulo ko. Pasensya na po kung nagiging emosyonal ako kasi 10 years na nakaraan, pero naalala ko pa rin yung pangbababoy na ginawa nila sa akin. Ilagyan nila sino yung mata ko. Ilagyan nila na sino yung ari ko. Ilagyan nila na sino yung bibig ko. Ano mo? 5 hours po ako hindi nakatingin. Sigaw lang ako ng sigaw. Pasensya na po. Pag sinabi mong sila, sino sila? Pwede mo pangatasan? Kilala ko po sila lahat. Ang nag-torture po sa akin, number 1 po, si Jojo Pablo. Tiyuhin ko rin po siya. Tiyuhin ko po siya dahil yung asawa niya, pamangkin po ni Pastor Quiboloy, auntie ko. Inutos ba ni Pastor Quiboloy yung paglalagay ng sili sa mata mo at ari mo? Or posible bang hindi niya alam yon? Alam niya po, dahil inutos niya po yun. Ang nangyari po kasi noon, madam, madaling araw yun, around 5 o'clock, merong hook up na nangyari. Galing sa Amerika, live po yun, boses niya. Inutos niya po na ganito yung gawin sa amin. Narinig mo mismo yung utos niya? Narinig ko po mismo, kahit po yung mga kasama ko na tinorture. Akala po nga namin, hindi gagawin sa amin. Kasi sino po ba naman gagawa ng ganon? Mga anong taon ito? Year 2009, ma'am. Tanda ko pa po yung buwan, October. Last
last week ng October kasi po pagkatapos po kami binugbog pinahirapan. Pagkatapos kami tinorture, in-standby kami dun sa taas sa Bartolina. Nagpahinga nila kami dun mga isang linggo. Pagkatapos kami pinagpahinga, ibiniyahe kami papunta dun sa building ng SMNI na binili ni Pastor Kibuloy. Pero ano po yun, under of construction pa. Kami ang pinakaunang inilagay doon. Ito ba yung nag-udyok sa'yo na umalis na doon sa grupo, doon sa Kingdom? Yes, ma'am. Bali, nung nagpagaling muna po ako, nung mayroon na akong lakas, kaya ko nang tumakas, niyaya ko lahat yung mga kasama ko doon sa building na tumakas na. Pero takot sila. Ilan lang po ang sumama sa akin. Bali, ako po ang nagplano lahat ng pagtatas namin. Maraming salamat, Elias David. Online ka ba ngayon? Naririnig mo kami? Yes, ma'am. Naririnig ko po kayo. Okay po. Salamat po sa pagdalo nyo sa hearing natin online. At muli salamat po sa iyong video na pinakinggan namin ngayon lamang. Elias David, ikukumpirma ko ulit ano para on the record, para sa amin at saka live. At bago po yun, no, for the record din, dear colleague at resource persons, ito pong testimony ni Elias David, itatanong ko rin po sa kanya, mukhang nagko-corroborate sa unang testimony, nung unang hearing natin ni Elias Jerome, doon nakaupo last time. So Elias David, ikumpirma ko nga po ulit, para on the record namin at saka live, no? Ikaw ay apo ni Apollo Kibuloy, tama? Kadugo mo siya. Yes, ma'am. Apo niya po ako. Okay. Nung una po, natatakot kang lumabas, sabi mo, at ikwento ang iyong kwento. Bakit ka natakot? Natatakot ako, ma'am, simula nung lumabas kami dahil puno ng bully yung ginagawa sa amin ng mga ibang worker. Palagi kaming sinasabihan na hahabulin kami ng angel of death. Sino naman yung angel of death na yun? Hindi ko po masabi kung sino po yun, ma'am, kasi nung taong 2018, may mga kasama akong dating full-time worker na ganito rin yung kaso nila, lumabas din sila at meron din silang against sa loob ng kingdom. May 3 akong kasamahan na namatay. Lahat binaril sa ulo. Oh my God. 3 po yun sila. Hindi ko po masabi na taga-kingdom ang pumatay, pero buong buhay po namin dyan umikot sa loob ng kingdom. Kung lumabas man kami, wala naman kaming kaaway. Napakabigat nung huling binanggit mo, Elias David. At mamaya actually dun sa isa pa naming witness, victim survivor, si Elias Jackson, ay may itatanong din po ako sa kanya kaugnay nung binanggit mo. So nabanggit ko nga kanina, yung video mo kanina ay nagko-corroborate dun sa bahagi nung unang testimonya ni Elias Jerome. At mamaya naman, dun kay Elias Jackson, itatanong ko rin itong huling binanggit mo na may 3 kang kasama na lumabas din, naabuso sa loob ng kingdom kaya umalis. At kalaunan, bagamat sabi mo nga, hindi mo naman masasabi kung taga-kingdom ang gumawa, pero kalaunan, napatay sila dahil sa pagbabaril sa ulo. Babalikan ko po yan, Elias David, mamaya kay Elias Jackson.